Ika 4:50 ng umaga, Disyembre 12, 2025. Isang lokasyon sa Tamman Approach, 10 milya mula sa Crimean Bridge. Isang malaking Russian convoy na may dalang mga materyales na nagkakahalaga ng 7 bilyon para sa pagkukumpuni ay sunod-sunod na sumasabog. Ang pagsabog ay sapat na malakas upang makita mula sa kalawakan. Ang mga truck na ito ang tanging paraan upang maayos ang tulay bago magpasko. Ngunit ngayon ang mga custom hydraulic parts na dala nito ay natutunaw sa loob ng isang fireball na umaabot sa 3,000 degrees Fahrenheit. Ika 40:44 ng umaga, 3 minuto bago ang mga pagsabog. Ito si Ghost. Siya ang piloto na nagpatama ng 2 American glide bomb sa Crimean Bridge deck sa isang nakaraang operasyon. Matapos ang misyong iyon, hindi siya nagretiro. Naghanda siya para sa panibagong misyon. Ang layunin ngayon, sirain ang mga materyales na ipinadala para sa pagkukumpuni. Makapalang hamog sa kalangitan sa itaas ng Tamman checkpoint. Perpektong panahon para sa Operation Sky Soul. Sa taas na 55,000 talampakan, 8 Ukrainian Dove-Bush 10 heavy drone ang tahimik na lumilipad 30 metro ang layo sa target. Ang mga ito ay nagsisilbing mga carrier. Sa isang mekanikal na ugong bumukas ang kanilang mga bahay. Nagpakawala sila ng 48 na fixed-wing FPV glider sa himpapawid. Pagkabitaw bumuka ang kanilang mga pakpak at sinabayan ng ihip ng hangin, tinitipid ang kanilang baterya. Sa ibaba lumilipad naman ang pangunahing sasakyan sa operasyon. Isang F-50 talampakan lamang. Ang taas nito mula sa dagat upang makaiwas sa radar. Si Ghost ay sakay nito lumilipad sa bilis na Mach 0.9. Sa ilalim ng kanyang mga pakpak mayroong 4 na GBU, 39 small diameter bomb. Ang target ay nasa 15 milya sa unahan. Isang convoy ng 30 Kamas truck siksikan sa isang security checkpoint. Dala nila ang mga custom hydraulic coupling at sapat na industrial oxygen na kayang lumikha ng malaking pagsabog. Ito ang mga kagamitang gagamitin sana para ayusin ang tulay. Ngunit sa pagitan ni Ghost at ng convoy ay ang pangunahing banta ang S-400 Triumph. Ayon sa specifications, ito ay isang napakahusay na sistema. Ang 92N6E radar nito ay kayang mag-track ng 300 target ng Цель sabay-sabay. приближается. Lumilikha ito Подтверждаю, ng это противник. 250 milyang no-fly zone na dapat sana ay maging hadlang sa misyon. Nakita ng mga Russian operator ang kanilang mga screen na umilaw. Dahil sa matinding electronic spoofing mula sa mga Dove-Bush mothership, ang S-400 ay hindi 48 maliliit na glider ang nakikita. Para sa S-400 ito ay isang buong squadron ng mga heavy Target bomber. group bearing Ang radar 090. screen ay All napuno ng batteries, mga engage signal at na will. parang I want those kumukutitap na contacts ilaw. neutralized now. Ika, Main 5:45 radar, ng umaga. immediate power down. Nagsimula ang Acknowledge. electronic warfare. Ang Russian Air Defense Commander sa Kerch ay nakakaunawa sa sitwasyon. Nakita niya ang magulong signal sa kanyang S-400 screen at napagtantong may nagja-jam sa kanila. Alam niyang ang bomber fleet ay isang digital na pin, isang bitag na maraming beses nang nahulog ang Russia. Kung pananatilihin niyang bukas ang main radar, ibinubunyag lamang niya ang kanyang lokasyon sa anumang anti-radiation missile sa Black Sea. Kaya gumawa siya ng desisyon. Pinatay niya ang main radar. Ang S-400 ay naging tahimik. Ipinasa niya ang laban sa mga Panzer S-1 unit na nagbabantay sa checkpoint. Ang utos niya ay simpleng lumipat sa electro-optical. Hanapin ang mga target gamit ang thermal camera at sirain ang mga ito. Sa teorya ito ay epektibo. Ngunit sa realidad ang paghahanap sa isang plastic glider sa gitna ng makapal na We've lost hamog gamit ang telemetry on thermal channel 3. camera ay napakahirap. Check the backup loop. Dahil ang It's makapal na flatlining. hamog ay nagsisilbing thermal blanket I'm showing na complete kinakalat blackout. ang mga heat signature. At ang mga FPV glider ay walang maiinit na jet engine. Sila ay dumadaustos lamang sa hangin. Sa isang thermal sensor halos hindi sila makita. Ang mga Panzer crew ay nakatingin sa kulay abong static, ngunit sila ay desperado. May nakita silang mga anino sa hamog at nagpanik. Nag-autorisa ang commander ng paglunsad. 4 na 67 E6 interceptor missile ang humagibis na bumibilis sa Mach 4 papasok sa makapal na ulap. Ang bawat isang Russian missile na iyon ay nagkakahalaga ng halos badi sa mamilyon. Nagpakawala sila ng 4 na milyong dolyar na halaga ng ordnance sa ulap. Ang resulta, 2 missile ang agad nawalan ng lock at sumabog ng walang tinamaan. Isang missile ang tumama sa isang glider na ginawang pira-piraso ang isang pitong 500 na plastic. Ngunit ang dami ng putok ay isang problema. Lumipat ang mga Panzer sa kanilang twin 30mm autocannon na nagpaula ng libu-libong high explosive shell sa kalangitan. Ang drone swarm ay tinamaan. 5 o 6 na glider ang nawasak. Nakita ni Ghost ang mga tracer na sumisiklab mula sa hamog. Ang mga Russian ay bulag, ngunit sila ay nagpapaputok ng walang direksyon. At si Ghost ay malapit nang pumasok sa kanilang linya ng putok. Ang hamog sa itaas ng checkpoint ay kumikislap ng kulay kahel. Ang AI controller sa Dove-Bush mothership ay nagbigay ng utos execute pattern Delta.
Ang 42 ang natitirang glider ay huminto sa paglutang. Iniyuko nila ang kanilang mga pakpak at sabay-sabay na bumulusok pababa. Mula sa mga laruang lumulutang sila ay naging mga kinetic missile na bumibiyahe ng 120 milya kada oras. Diretso silang sumusugod sa mga Russian gun. Naging marahas ang tugon ng Russia. Ang mga panzer crew na napagtantong sila ay susugurin ay itinuon ang kanilang 30mm autocannon sa cyclic rate na naglalabas ng 5,000 rounds kada minuto. Ang tunog nito ay dumadagundong. Ang mga tracer ay nag-cruise sa kalangitan, lumilikha ng isang kisame ng mainit na bakal. Ang unang 10 glider ay sumalubong sa pader na ito ng putok. Sila ay hindi lang sumabog, sila ay nadurog. Ngunit ang dami ng drone swarm ay nagsimulang manaig sa depensa. Ang isang panzer turret ay kayang umikot ng 100 degrees kada segundo. Ngunit ang mga drone ay nanggagaling sa 360 degrees. Nag-overheat ang mga servo habang desperadong sinusubukan ng mga gunner na ilipat ang target. Boom! Isang glider ang nakalusot sa kortina ng putok at tumama sa windshield ng command vehicle. Isa pa ang tumama sa missile rails ng Western Battery na nagpasabog sa mga ready-to-fire ordnance. Ang pagsabog ay nagpataob sa 30 toneladang sasakyan. Mukhang nananalo ang Ukraine ngunit may inihandang countermeasures ang mga Russian. Sumigaw ng code word ang Russian commander sa kanyang headset barrier. Bigla 4 na espesyal na Tiger M vehicle na nakatago hanggang ngayon ang nagpakawala ng kanilang payload. Hindi bala ang kanilang pinaputok. Nagpaputok sila ng mga canister rounds sa himpapawid sa itaas ng convoy. Ang mga canister ay sumabog ngunit hindi shock nilang laman. Naglabas ito ng isang makapal na conductive aerosol cloud, isang metallic fog na idinisenyo upang mag-short circuit ng electronics at harangan ng mga RF signal. Ang epekto sa murang FPV glider ay sakuna. Pagpasok nila sa Silver Mist, agad na naputol ang kanilang mga control link. Ang kanilang mga video feed ay naging itim. Ang kanilang mga processor ay nasira. 20 glider ang sabay-sabay na bumagsak mula sa langit. Walang silbi silang bumagsak sa asfalto malayo sa mga target na ilang segundo na lang sana ay masisira nila. Wala nang swarm, malinaw na ang kalangitan. At isa na lang ang natitirang target sa board. Ang Russian commander habang nakangiti sa gitna ng usok ay itinuro ang abot tanaw. Inactivate niya ang Kolchuga and Passive Sensor Array. Hindi ito naglalabas ng signal. Hinahanap nito ang mahinang electronic signal ng radar altimeter ni Ghost. Sa loob ng F, this is in umilaw ang mga warning light. Isang unknown source warning light ang kumislap ng pula. Hindi lang siya na-detect, siya ay na-triangulate. Ang S, 400 battery sa Kerch na kanina pa hindi nagpapaputok ay muling umugong. 2 48 and 6 DM missile ang lumabas sa kanilang mga tubo. Hindi nila kailangan ng radar lock para mag-launch. Ginagabayan sila ng wire patungo sa eksaktong lokasyon ni Ghost. Ang mga missile na ito ay bumibilis sa Mach 6 sa loob ng 4 na segundo. Binabagtas nila ang 12 milyang agwat nang mas mabilis pa sa isang kisap mata. Si Ghost ay mag-isa. Siya ay lantad. At may 2 malalaking missile na papalapit sa kanya. Hinila ni Ghost ang stick, iniliko ang jet ng napakabilis. Naubusan na siya ng mga paraan o hindi pa. Nakakaranas si Ghost ng nilogies habang papalabas sa isang break turn. Inilagay niya ang jet sa taas na 100 talampakan. Ang threat warning display ay nagpapakita ng solidong pulang tono. Ang S, 400 battery sa Kerch ay may hard lock. 2 48 and 6 missile ang nasa 7 milya ang layo at papalapit sa bilis na Mach 6. Ang mga ito ay radar guided. Tinutuntun nila ang radar reflection ng kanyang sasakyang panghimpapawid. Sa normal na sitwasyon ito ang pagkakataon para mag-eject. By broadcasting a Ngunit sa halip robust gumawa si electronic Ghost ng signature, isang hindi these inaasahang decoys hakbang. generate numerous Itinulak false niya ang returns, throttle sa masking the afterburner. true targets. Ang General Electric engine ay nagbuga ng crudo sa tambutsyo na nagliyab ng 30 talampakang asul na apoy. Hindi siya tumatakas. Siya ay sumusugod. Bumilis siya patungo sa mga missile. 600 knots, 700 knots. Kailangan niya ng kinetic energy para sa toss. Sa layong 4.5 milya pumasok ang mga S, 400 missiles sa kanilang terminal phase. Ang kanilang mga onboard radar seeker ay na-activate. Hinila ni Ghost ang stick ng buong lakas. Ang F-16 ay tumaas ng patayo. Mula sa sea level, umakyat ito sa 5,000 talampakan sa loob ng ilang segundo. Ito ang loft maneuver. Habang ang ilong ng jet ay lumampas sa 45 degrees pitch up, kinakalkula ng flight computer ang release solution. Ito ay purong matematika. Bilis, angulo at gravity ay katumbas ng trajectory. 4 na GBU, 30 Winnie bomb ang kumalas mula sa mga pylon. Dala ng malakas na momentum ng jet, umarko sila pataas na parang mga artillery shell. Ngayon si Ghost ay lantad. Siya ay nakabitin sa himpapawid, mabagal at mahina. Isang perpektong target sa radar na may 2 missile.
na ilang segundo na lang mula sa impact. Ang nangungunang S-400 missile ay bahagyang nalito nang tamaan nito ang chaff cloud. Lumagpas ito sa canopy ni Ghost nang wala pang 500 talampakan ang layo. Ngunit ang pangalawang missile ay mas matalino. Mayroon itong advanced ECCM o Electronic Countermeasures. Sinala nito ang chaff. Muli nitong nakuha ang physical mass ng papalayo na jet. Handa na si Ghost. Wala na siyang energy altitude o ideya. Sa puntong ito, dalawang Dove Bush mothership sa itaas ang nakatanggap ng huling override command. Sila ay bumulusok, hindi para atakihin ang mga Russian. Bumulusok sila sa landas ng missile. Inactivate nila ang kanilang electronic warfare pods sa seduction mode. Nag-broadcast sila ng radar signal na ginagaya ang signature ng isang malaking B, isang kumpat-dalawang bomber. Sumisigaw ito ng ako ang target. Para sa logic processor ng missile ang S-400 missile na nakaprogram na unahin ang pinakamalaking banta ay kinuha ang pain. Tinamaan nito ang pinagmulan ng pinakamalakas na signal. Isang malaking fireball ang sumabog sa kalangitan sa itaas ni Ghost. Ang shockwave ay tumama sa kanyang F-16. Ang mga mothership ay agad na nawasak. Ipinagpalit ang kanilang murang mga frame para sa isang 60 milyon na fighter jet. Kinontrol ni Ghost ang eroplano na nag-level off sa 50 talampakan lamang sa ibabaw ng dagat. Buhay siya. Ngunit ang mga Russian sa checkpoint ay hindi nakatingin sa tumatakas na jet. Nakatitig sila sa pagsabog, nagsasaya. Inakala ng Russian commander na napabagsak niya ang F-16. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na huminto. Wala siyang ideya na 4 na precision-guided bomb na pinakawalan. Ilang segundo na ang nakalipas ay tahimik na bumabagsak patungo sa kanya. Ang unang GBU-39 ay itinama ang kanyang kurso. Hindi ito nakatarget sa isang tangke o sa isang radar. Nakatarget ito sa ikatlong truck sa convoy. Ang may berdeng canvas cover. Ang may dalang mga tangke ng industrial oxygen. Impact. Ang bomba ay tumagos sa engine block at sumabog sa loob ng cargo bay. Ang pagsabog ay nakakasilaw na puti. Ang mga tangke ng oxygen ay sumabog, naglabas ng isang malaking ulap ng purong oxidizer na nagpalaki sa unang fireball. Ang temperatura ay tumaas sa 3,000 degrees Fahrenheit sa isang millisecond. Pagkatapos ang crudo naman ang sumunod, ang shockwave ay dumaan sa siksikang convoy na sumira sa mga casing ng mga drum ng hydraulic The fluid sa congestion at the susunod na port is truck. escalating, impacting Ang nearly atomized 40% fluid of ay the nag-apoy shipments. sa kapaligiran mayaman sa oxygen. Ito ay isang chain reaction. Sunod-sunod na sumabog ang mga truck, bawat isa ay isang 20 toneladang sasakyan na puno ng mga flammable na kargamento na wala ang checkpoint. Nilamon ng lumalaking fireball ang kalapit na Panzer battery. Ang mga sensitibong radar panel nito ay natunaw. Ang mga missile sa kanilang mga tubo ay sumabog na nagdagdag ng solid rocket fuel sa impyerno. Mula sa 12 milyang layo, nakita ni Ghost na nagliwanag ang abot tanaw para itong pagsikat ng araw sa maling lugar. Ang regalo para sa Crimean Bridge ay nawala na. Ang mga hydraulic coupling ay naging tunaw na bakal. Ang convoy ay isang umuusok na peklat sa lupa. Hindi maaayos ang tulay ng Russia ngayong taon. Iniliko ni Ghost ang kanyang F-16 pauwi, nawawala sa hamog. Tiningnan niya ang kanyang fuel, 800 pounds, sapat na. Kinuha niya ang kanyang mic, sa unang pagkakataon ay nagsalita sa radyo. Delivery complete. Suriin natin ang naging resulta ng operasyon. Sa panig ng Ukraine, gumastos sila ng humigit kumulang 1.3 milyon. Saklaw nito ang jet fuel, ang 4 na GBU, 39 bomb ang swarm ng murang FPV glider, at ang dalawang isinakripisyong Bush mothership. Sa panig ng Russia, nawalan sila ng isang convoy na tinatayang nagkakahalaga ng 700 milyon. Ngunit ang pinansyal na halaga ay hindi ang pinakamalaking problema. Ang tunay na sakuna ay oras. Ang mga hydraulic coupling na iyon ay hindi mga ordinaryong piyesa na mabibili kahit saan. Ito ay mga custom engineer na bakal na itinuslit sa pamamagitan ng mga sanction. Ang pagpapalit sa mga ito ay mangangailangan ng hindi bababa sa 6 na buwan ng manufacturing. Nangangahulugan ito na sa susunod na kalahating taon ng Crimean Bridge, ang pangunahing arterya ng supply para sa buong southern front ng Russia, ay mananatiling isang single-lane bottleneck. Bawat tangke, bawat artillery shell at bawat litro ng diesel fuel na patungo sa mga trinsera ay kailangan dumaan sa mas mahabang ruta. Sa pagsira ng 30 truck, hindi lang isang labanan ang napanalunan ng Ukraine. Matagumpay nilang sinakal ang logistic ng isang buong army group. Sa digmaan, ang mga baguhan ay nag-uusap tungkol sa taktika, ngunit ang mga profesional ay logistic ang pinag-uusapan. Pinatunayan ng Ukraine na sila ang mga profesional. Ngunit may mas malalim na implikasyon ng ataking ito para sa Moscow. Pinatutunayan nito na ang kanilang air defense network, ang
Apat na ang panser ang Kolchuga ay may malaking kahinaan sa sistema. Gumastos sila ng bilyon-bilyon sa pagbuo ng isang kuta na idinisenyo upang labanan ang mga NATO bomber at cruise missile. Ngunit wala silang sagot para sa isang swarm ng 12 na plastic na laruan na sinamahan ng mga taktika ng jet mula pa noong 1980s. Sinusubukan nilang humuli ng lamok gamit ang maso. A stark Ginamit ng Ukraine ang juxtaposition. asymmetry ng The high digmaan. cost of modern warfare Gumagamit sila ng rendered murang obsolete by a disposable few na $100 teknolohiya of consumer upang electronics. pilitin ng Russia na ubusin ang pinakamahal nitong mga missile. A new day At begins pagkatapos over ay the valley, nagsingit ng isang yet atake the sa nabuong mist siwang. lingers.